Ito ang mainit na balita at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Matapang at harap-harapang kinontra ni Congressman Rodante Marcoleta si Senator Raffy Tulfo sa di umano'y pangbubuli nito sa mga kapwa senador at sa iba pang opisyal ng gobyerno na tila walang imik sa mga padutsada ni Senator Raffy Tulfo. Ayon pa kay Congressman Marcoleta, ibahin aniya siya ni Senator Raffy Tulfo dahil hindi siya magpapabuli kagaya ng senador na puro salita lamang. Nagugat ang girian matapos aniya ang panukala ni Senator Raffy Tulfo na kumuha ng pondo sa ibang ahensya na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso at ang kalahati nito na 500 million peso ay ilalagay sa DICT na kung saan ay hindi pumayag ang kanyang mga kasamahan at ang kamara o mga congressman na isinisisi ngayon ni Senator Raffy Tulfo. Matatandaang si Tulfo ang chairman ng Committee on Energy, subalit binuking ito ni Congressman Marcoleta. Aniya ay wala umano itong nagawa para mapababa ang singil ng kuryente sa ating bansa at puro lamang aniya pasikat ito sa marami sa ating mga kababayan. Binuli niya lahat ang mga kasama niya sa Senado. Ito yung nangyayari ngayon. Lahat binubuli niya. Totoo. At hindi kumikibo yung mga kasama niya. Ibahin niya kami. Oo. Ibahin niya ako. Na dapat gawin natin para ngayon tuluyan na nating maibaba ang taripa, ang presyo ng kuryente sa bansa. Ikaw ang chairman ng energy. Oo. Meron ka bang contribution dito? Meron ka bang inaral dito? Ang dapat na tukuyin siguro ni Senador Tulfo, ito nahahalata ako sa kanyang speech, wala siyang binanggit eh. Okay. Ang tanging binanggit niya lang ay yung di umano paglalagay niya ng 500 million. Hindi totoo yun. Napatunayan ko na dyan. Chinek ko na. Wala talagang ganon. Dapat sana, ang tingnan niya muna, siyasatin niya, ano ba yung problema sa DICT? Ano ba yung problema natin ngayon sa internet? Okay. Ako tinanong ko yung DICT secretary. Sumang-ayon siya lahat sa sinasabi ko. Okay. Ganito ang problema sa DICT. Kahit maglagay pa si Senador Tulfo ng 10 billion pesos na budget ng institutional kasi ang ito eh. Opo. Confidential budget. Kahit na maglagay ka pa ng 10 billion confidential budget, walang mangyayari kapag yung structural problem sa ating internet, broadband and mobile ay hindi mo inayos. Nang lumabas nga ang balitang ito, ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kapal talaga ni Tulfo no, nagpabida ka na naman dyan sa Senado. Grabe, halatang halata na talaga ang galawan mo Tulfo. Nasaan na ba ang resulta sa hearing mo sa PCSO na wala na lang na parang bula? Siguro tamang sinabi ni Maharlika na bayad daw ang pagkatao mo. Sayang lang ang oras at pera ng taong bayan sa hearing na yan. Kung gusto mo talagang makatulong, ipahinto mo muna ang operasyon ng PCSO hanggat hindi pa nalulutas sa mga isyu na pinupukol sa kanila. Tanggalin ang dapat tanggalin at palitan agad para hindi pa marisan pa. Ikulong agad. Sa totoo lang, maraming bilib ni Raffy Tulfo at isa ko noon. Nakita ko na matapang siya at diretsahan kong magsalita hanggat unti-unti kong napansin na sa mga ingay niya, mga ilang araw lang, tumahimik na at wala rin nakitang resulta sa mga kyaw-kyaw niya. Hindi ko alam, baka nabayaran na rin siya. Napansin na rin ito sa karamihan. Parang image build-up naman ito para sumikat para sa plano niyang personal sa politika. Diyos ko Tulfo, nakahanap ka din ng katapat. Yan ang bagay sa'yo. Dapat talaga supalpalin ka ni Kong Marcoleta para matauhan ka na. Sobra na ang ugaling ipinakita mo sa Senado. Gusto mo ikaw lang ang mataas at grandstanding palagi. Resolbahin mo muna ang kabulastugan sa PCSO bago ka lumipat sa iba pang hearing. Puro ka na lang hearing, wala namang resulta. Grabe ka pa kung manghusga sa kapwa mo senador. Ikaw naman pala ang bayaran. 1 bilyong offer pa nga umano. Tandaan mo, lalabas din ang tinatago mong kabulastugan dyan sa Senado. Mas mabuti pang mag-resign ka na lang
umalis ka sa Senado. Hindi ko kailanman nagustuhan ng mga Tulfo Bros dahil sobrang yabang nila at hindi man dapat hangaan itong pagtulong nila sa mga taong tumatawag at humihingi ng tulong sa kanilang himpilan dahil yumaman sila sa programa nilang ito sa TV at radio station. Pinagkikitaan nila ang ginagawang pagtulong sa kanilang programa kaya hindi ka man dapat tumanaw ng utang na loob dahil lumakas ang kanilang programa dahil sa inyong mga tawag. May nagsasabi na mga multi-millionaire na sila kaya dapat sila pa ang magpapasalamat ng dahil sa inyo ay yumaman sila. Pera-pera lang yan si Raffy Tulfo. Kumikita siya ng malaking pera sa pagtulong sa kapwa dahil naka-video at televise ang pagtulong niya. Hindi tutulong yan kung walang nakaharap na kamera. Ibig sabihin yan kung saan may malaking kita ay doon siya kahit prinsipyo niya ay maaring mabayaran. Akala kasi ni Raffy na siya na ang pinakamagaling mag-imbestiga. Feeling super galing na niya. Puro lang pasikat sa Senate. Wala namang resulta. Tahimik sa PCSO hearing at gusto pa ang mag-president. Aba, maging diktador lang yan. Dami sigurong makulong na walang kasalanan kasi siya ang magdesisyon sa lahat. Basta kung ano ang nasa isip niya, yun na yun kahit ang batas pa ang magsabi. Kasi tingin kasi niya magaling siya sa lahat at bastos pa kung magtanong. Pero kung di niya gusto ang sagot, babarahin ka niya, iinsultuhin at murahin pa sa harap ng Senado. I-contempt pa niya. Tama ba yan? Lahat na lang siya ang bida. Mahirap yan maging presidente. Lagot ang di niya kakampi. And called. So recently, ay nagkaroon nga ng mandatory testing sa Davao kung saan sa sakop ni Pangulong Duterte na kung saan ay ibinalita ni Noli Di Castro. Mali pa yung pagkabalita na meron daw 37 na kapulisan na nag-positive. Pero yun naman pala ay mga empleyado ng empleyado under Davao Mayor Sebastian Duterte. Ang nakapagtataka sir, 37 employees, for sure you're aware. Para sa akin, ito'y parang tinarget or parang special operation na lahat sila mag-positive. Sa iyong kaalaman, ano sa tingin mo? Ano to? Bakit ganito sir? Ang 37 sila, sabay-sabay na talagang nag-positive. Anong masasabi mo? Alam nyo, kahit nga po ako, nagtaka ko dyan, doon sa bilang na yan, dahil bihira mangyari, talagang, kumbaga sa In your experience? Oo, imposible mangyari, sa isang opisina, lalo na kung ito yung Public Safety Security Office, Ang nakikita ko dyan, mukhang, mukhang meron talagang kabalbalan na nangyari dyan upang ipahiya yung yung city government na pinamumunuan ni Mayor Sebastian Duterte. Dahil so it appears like in your opinion sa pagtingin dito sa pangyayari, we're not saying na talagang 100%, but based sa ating sa iyong pag-obserba bilang isang agent, di ba? Opo. Kasi unang-una pagka ganyan karami yung bilang ng ng mga nagpa-positive, hindi kaya talagang ito isinubject doon sa tinatawag na special operations. Kung babalikan natin yung istorya o history nitong Davao lalo na ng city government. Kamakailan lang itong si Mayor Duterte ay nagpahayag na talagang gusto niya maging drug-free. Nag-declare siya ng war on drugs. Nag-declare siya ng war on drugs. So kaya itong pagkakaroon ng positibo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot sa kanyang mga empleyado, mukhang ito ay na-infiltrate yung kanyang city hall. Opo. Sir, question. Pag sinabi mo na-infiltrate, or right now I'm thinking, kasi hindi ako na-expose dito sa shab-shab, yun na lang ang tawagin natin, sa isang klase ng pulburo na ito. Pag nagtitest ba, maliban dito sa urine test, paano ba nagiging positibo ang isang tao? Pwede ba itong langhapin? Kung dapat ba tumira ka, nilanghap mo, paano ba yan? Yung shab-shab, nilalanghap mo ba, sinisip-sip mo? Or pwede ba ito makontaminate ang isang katawan ng tao pag nahawakan mo yung powder kahit hindi ka tumira? Or paano po? Sa inyo, as PDEA? Unang-una po, kinakailangan muna nating ma-determine kung anong klase ng droga o illegal na droga nag-positive itong sinasabing 37 personnel. Shab-shab daw. Okay. Kung ito, doon sa methamphetamine hydrochloride o yung yung shab-shab na lang sir, baka yung bato-balani. Bato-balani na lang, ayan. Bato-balani. Kung ito ay nag-positive doon sa bato-balani o doon sa shab-shab, yung shab-shab kasi ginagamit yan through sinusunog kasi yan, tinutunaw
ginagamitan ng ano no, pwede siyang ilagay doon sa ano no, sa glass tube. Tapos meron siyang ano no, tuter. Lalagyan Glass ng tube. apoy, lalagyan ng apoy, matutunaw yung bato no. Sinisipsip. Or nilalagay sa aluminum foil. Nilalagay yan, tapos sinisipsip ano. Nakikita ko yung mga nahuli aluminum foil. Okay, go ahead. Yung usok na yun, may mga residue. May residue yun ng methamphetamine hydrochloride. Dadaan orally, no? Pupunta sa sistema. So sa madalit sabi, na itong ano no, itong batubalani na ito o yung sab-sab, pwedeng ihalo sa tubig. So pwede pag nainom mo, positive ka? Yes, oo. Oh, wow. Kasi ngayon, kapag ito nainom mo, yung may batubalani na yun, na ihalo sa tubig, talagang kahit na sino makainom mo, magpa-positive. Sa ayaw at sa gusto niya. Ngayon, so kahit sanggol, pwede mag-positive? Oo, yung sinasabi ng iba, na baka hinaluan yung ihi ko, hindi totoo yun. Kasi pwede gawin yun, pero pagka yun isinalang dun sa ano no, sa pag-aaral o sa pag-examine, talagang lilitaw na ito hindi galing doon sa metabolismo ng tao. Ng ihi. Hindi ba pwede sige, kung ihalo mo lang siya, iba yung magiging ano no, resulta ng baka may mga yung parang granula no, mga residue. Tama, oo. Kaya ito, dumaan sa sistema, kung nainom ito at naihi, yung positive. Ganun yung nangyari doon. Kasi, kung titignan mo, 37 personnel. Tingnan nyo kanino ba in-address ang war on drugs? Dito ba sa public safety personnel? Hindi. Sa PNP personnel na nagkakandak ng law enforcement operations. Yung may mga authority lamang ang magkandak ng anti-illegal drugs operation. Diba? So, bakit hindi itong mga PNP personnel ang nag-positive? Bakit? Yung mismong empleyado ng city government ng Davao ang nag-positive. Okay, di ba? Wow. Good question. Bakit? Kasi kaya tinarget yung mismong tauhan ng City Hall at hindi yung mga PNP personnel. Kasi pagka yung PNP personnel ang nag-positive sa drug test, ang latay niyan sa PNP leadership. So yun yung mga possibilities. Yes. Again, yun mga possibilities. We're not saying na ito yung hataw sa kabayo ang latay sa kalabaw. Hataw sa kabayo ang latay sa kalabaw. Wow. Ano diba? Yan okay. Bakit ang tinarget is yung mga Davao City employees, yung nandoon sa Public Safety Security Office. Kasi nga, under sila ng leadership ni Mayor Sebastian Duterte. So, again, mga kababayan, ito ay yung pinag-uusapan namin ni Agent Morales. Hindi namin sinasabi na ito yung nangyari na 100%. We are just like, inaaral natin at ikaw, base sa iyong eksperyensya, na posible, di ba? It's, posibleng ito yung nangyari. Tama, sir? Sa akin, assessment ko bilang isang assessment investigador. mo ito at opinion mo bilang isang dating ahente ng PIDEA at hepe ng investigation. Okay. Ng isa sa mga opisina ng PIDEA. Kaya, hindi ako basta-basta maniniwala na itong gantong karami ng personnel ay magpa-positive. Unless otherwise, ito ay na-infiltrate na special ops. Wow. So pwede, no? Possible. Kasi ngayon ko lang nalaman sa tanang buhay ko na pwede ka pala mag-positive kahit hindi ka tumitira nitong batubalani na ito o shab-shab. Kumbaga, maiinom ka lang. Kaya pala, I remember, no, sir, meron akong, nung umuwi ako sa Pilipinas, sa long time ago, mahigit isang dekada na, meron akong dinalaw na kaibigan, okay? Na something, medyo yung kanyang personality, may kakaiba. But anyway, yun yung like, during that day, pabalik na ako ng Los Angeles. Medyo naharang, binody freeze ako. I don't know kung tama to binody freeze ako, parang may narinig ko na something na parang may positive or something yung katawan ko, ganyan. So, dinouble check ako doon, parang may nilagay ka sa isang room, tapos may tinetest-test. Kalimutan ko na kasi matagal na to So, ang tanong ko, posible ba yung madikit sa'yo yung shab-shab sa katawan mo, tapos dumaan ka sa airport, madidetect nila, yung whatever kung ano man yung pang-test nila dyan? Hindi, kung ito, halimbawa, kung inaano lang yung presence ng dangerous drugs, halimbawa, sa gamit o ano man, inaanahan ka ng dinurog. Dinurog. Yun ang naisip ko. Maamoy ng K9 yan, Pag naamoy ng K9 yan, automatic, uupo yung K9, Kasi yung indicator, yung amoy na yun na based dun sa kanyang kasanayan, talagang kahit pulbura. Pwede ka palang sabotahiin. Na kunyari may kaibigan ka, gusto niya bigyan ng trouble, meron siyang durog-durog dyan na batubal, ilagay niya sa puwet mo. Pero, ang kaibahan lang doon,
maamoy ka man ng canine, ano, kung wala namang makikitang bagay, ano, Actual, na, actual. illicit, illicit items. Kasi kung pulbos lang, kumapit lang sa damit mo, oo, pwede, magkakaroon ng indicator, magkakaroon ng, magpa-plug doon sa sense nung canine, pero pag wala namang makita sa'yo, pawawalan Wala ka. na. Unless Okay. otherwise, may makitang item talaga, no? Item sa'yo. Okay, going back dito sa nangyari sa Davao. So, posible yon. Balikan natin yung nyo po, na ipapaliwanag nyo sa amin. So, posible pala yon na ihalo sa tubig to sabotahin, ano? Yes. Kaya nga ang tanong ko, saan nag-positive? Kasi may mga, na isasabotahe, no? Halimbawa, party, no? Okay, Ang party. marijuana, pwede siyang ihalo sa pagkain, sa gulay, sa cake, Oo, yan alam brownies, ko. di ba? Meron yan dito sa LA. Oo, ikikuyur lang yan, Nakatikim na ako eh. gigilingin, o Cookies. ipupulbos, ano? Kasi wala na imposible ngayon, eh. Talagang, kung nga yung mga bawang o mga talagang meron na mga powder, di ba? So, yung mga kaya, pagka nahalo sa, sa pagkain, pwede ka masabotahe. Katulad ng, ng methamphetamine hydrochloride. Ang description kasi ng methamphetamine, karaniwan, crystallized, yan, yung patubalani. white crystalline substance, ano. Kumbaga sa talaga pag hinalo mo sa tubig yan, na dilute, walang epekto. Hindi May lasa po. Parang gusto ko itanungin kung natikman niyo ba. May lasa ba yan kapag nahalo sa tubig? Yan ang hindi niyo pa natikman, ano? Hindi. Ang based doon sa training namin, based din sa mga response ng mga gumamit, may kakaitan yan. May kakaitan. Pero siguro, no, kung sa juice. kung yan, hinalo dun sa kasi kung ikaw mag-special ops ka, yun yung hindi ka madedetect, eh. Yung i-avoid mo yung detection, eh, para at least, pagka meron kang pin-project o in special ops, normally, mag-ano siya, no? Yung kumbaga tira lang. Parang yung mga, di ba, yung mga kabataan na inaatiban, di ba, may mga babae na nalalagyan ng atiban, napapatulog yung mga, ganun. Drug sila para, chorbahin. So, ito pala, possible pala ito. Wow. So, this is another learning, sa ating mga palangga. Kasi syempre, kami naman na hindi na-expose sa ganito, kayo, that's part of your job, na posible palang talagang special operate itong mga trabahante o mga empleyado ni Baste para targetin siya. Kasi yung pattern kasi, obviously naman, talagang tina-target ang mga Duterte. Yes, diba? Tina-target. So, pwede talaga mangyari. So, paano natin to, sir, mapapatunayan na itong theory natin, ito yung observation mo bilang isang experiencedong PDEA agent, mapatunayan na itong 37 na to, they are like sinabotage lang. Just in case. Kunwari lang, for the sake of this vlog, diba? We're not saying na nilagyan sila, pinainom sila, pero dahil lang sa diskusyon natin, yung mga posibilidad ba? Paano natin mapatunayan na, let's say kung ako doon, isa ako sa biktima na nag-positive ako, ano dapat ang gagawin ko na para mag-resist na, hindi naman ako gumagamit eh. Bakit ako nag-positive? So ano dapat ang gagawin? Alam nyo, itong bagay na to napakaseryoso, no? Kaya kinakailangan dito is yung talagang masusing investigasyon. Wow. Kasi unang-una, no, ang pagsasagawa ng investigasyon, hindi lang doon sa yung the moment na matuklasan mo yung isang pangyayari, no? Magbabacktrack ka dyan. Unang-una, ang empleyado, madali mo naman malaman, eh, kung bang ito talagang lumilinya sa drugs o hindi, eh. Yes, madali mo naman malaman talaga yan, eh. Ngayon, isa-isahin mo yan. At yan, yung mga empleyado na yan, kung sino man ang gumagamit yan, alam ng mga kasamahan niya, alam ng kaibigan niya, alam ng pamilya niya na gumagamit. Ngayon, yung mga inosente dyan, alam din ng mga kaibigan, alam din ng mga kamag-anakan niya kung lumili na yan sa drugs. Oo, tama. Diba? Alam ng pamilya yan kasi sila kasama niya sa araw. Oo, ang kailangan dyan, masusi investigasyon. Kasi napakaseryoso nitong usapin na to, ha? Hindi dapat pabayaan. Kasi kung baka sisira talaga ng buhay ng mga inosenteng tao. At tignan mo, ginawa ito sa akin, sa aking personal na opinion bilang investigador, bilang isang dating ahente ng PDEA, ginawa ito para sirain lamang si Mayor Baste Duterte. Ginawa ito para pabagsakin ang mga Duterte. Ako, wala akong personal na man dyan sa mga Duterte. Alam ko, hindi kayo sabi nyo, hindi ka DDS, sinabi mo yon. Pero just for the fairness. Bilang isang, alagad ng batas, gusto ko fair. Kung ako magkakandak ng investigasyon dyan, mananagot yung mga dapat managot dyan. Kasi tignan mo, sir, pinakalat, although nag-comment dyan kanina na nag-sorry na si Noli Di Castro. So parang yung intention ka dun sa pag-fake news niya, pagkamali niya daw, that's fake news, di ba? Na hindi niya, kumbaga, hindi niya muna kinonfirm kung ano yung babalita na
talagang ang headline is target talaga di ba? 37 police nag-positive o 37 na mga tauhan ni Duterte ay nag-positive. So talagang yung headline, atake at sinakyan nila barbers, sinakyan ng mga kongresista Alam nyo, hindi naman natin, in fairness kay, kay dating Vice President Noli Noli. Castro, iyang mga yan, lalo na yung mga news anchor, bumabase lang yan doon sa feed, doon sa kanila, yung nagbabasa sa teleprompter. Sa teleprompter. Sa bagay. Minsan nasa mga news news editor o kung ano man, syempre yan kumbaga sa big big news yan Big news. Excited sila, excited. Oo. Pero kung titignan natin bakit hindi police? Ang nag-positive, no? Kasi masisisi ang PNP, no? Palaliman na lang ng sige, sir. I-educate mo kami. Kami mga bakit hindi police? Diba? Kung i-matrix natin, ano ba ang kaugnayan ng police doon kay Duterte? Okay, Duterte, okay. Diba? Yung bang police na ito, directly sumusweldo kay, doon sa opisina ni Duterte. Ang police kasi, under yan ng national government. Okay. Ang police hindi kasi sa under yan mayor. ng national government, hindi mayor. Okay. Ngayon, itong public safety, security office personnel, mga ito, under ito ng Davao City government. Kung bakit ito yung talaga, hinire ito ng tanggapan ng tanggapan ng mayor. Yes. Ang police ang sumusweldo sa national. Okay. Kumbaga sa pagka ito ang magiging natin magiging nito national government. 'Di ba? Babalik pa ito baka ang impact sa kanila. Oo, ang impact sa kanila 'Di ba? Teka muna, yan 'Di ba? Sisihin ko si PNP. Sisihin niyo yung RD. Kung yung tauhan mismo ng ng mayor, ng local government unit, di sisihin nyo si mayor. Nag-hire siya ng Oo, diba? Tama, pinapalabas na ito pala War on drugs. Pero ang hinahire niya, mga nag-positive o addictus. Kasi nga, the target is siya. Yeah, siya yung target. Wow. Diba? So that's another interesting, Ngayon, information. gaano tayo nakakasiguro ngayon? Kung yung mga tao niya na-infiltrate, na special ops, gaano tayo ngayon nakakasiguro na itong si Mayor Baste Duterte hindi pa na special ops? Wow. Napakasimple sa isang Paano? Yung isang mineral water, pag ininiksyonan diyan sa puwet, nilagyan ng tape, 'di ba? Ininiksyonan lang ng konti maliit, Oo, ininiksyonan. 'Di ba tinunaw, 'di ba? Ininiksyon na ganoon. Binigay kay Mayor yung tubig. Paano na? Wow. So kaya dapat yung mga assistant niya, yung mga nasa tao sa paligid niya, talagang trusted niya. Kasi hindi lang itong pulburon, baka may election. Paano kung mismo sa supplier galing ang tubig ng tubig? Yes, para wala talagang kung sa may mga chain of merong mga di ba? Kasi pagka ikaw tinrabaho ka, para walang sunog, dun mismo sa pinagmumulan. Doon ikaw contaminate ka o doon magkakaroon ng switch. So nagde-deliver ng tubig, Dapat pala, nanonood si Mayor Baste. Mayor Baste, mag-ingat po kayo, magdala na kayo ng tubig galing sa iyong bahay. Minsan iniisip natin, hindi naman siguro ganun, di ba? Doon tayo, ganun tayo hindi naman siguro ganun, di ba? Kagaya yung sinasabi, ang dami ko nababasa sa mga comment, Agent Morales, wag kang ikakain dyan sa Senado, Agent Morales, wag kang iinom ng tubig dyan, di ba? Oo. Sabi namin sa iyo. Paano ka nakakasiguro na yung tubig o pagkain na binibigay sa iyo ay hindi nakontamina? Ayun na nga, kaya sinabihan namin kayo noon. Okay, balik natin ang kwento. Dali natin doon sa Davao City Government. Palagay natin, wala mismo doon sa loob ng pero galing pala sa labas. Kasi pag ikaw tinatrabaho ka, lahat ng pwedeng gawin na hindi madidetect, gagawin yan. Yeah. Well, hindi imposible. Okay? Hindi imposible na gagawin sa kanya kasi siya yung target So kasi based on yun ng mga expose ko dito, meron akong it's not really, may nakarating sa akin na impormasyon na may dating tauhan itong mga bangag na ito na napaka-healthy niya, nagsasoccer o nagpo-football, very sporty, bigla na lang natumba at na-tsugi. Okay? Yung dating, actually, pangalanan na natin. Si Deputy Undersecretary, Deputy ng, who's that? Si Hubert, Office of the, Hubert Guevara. Under sa office ni Bersamin. Anyway,
I'm not saying, okay, na nilason siya or what. Pero actually, may nakarating sa aking impormasyon. Pero today, sir, okay, today may natanggap akong text message. Kaya lang, sabi ko, kumuha ka pa ng maraming ebidensya. Okay? Na allegedly, na mayroon talagang nag-contaminate sa kanya. Allegedly. Kaya ang sabi ko sa informante ko, sigurado ka ba dyan? Actually, etong mga informanting ito, kilalang tao sila eh. Sabi ko, maghanap ka pa ng, para paano yung pamilya nito. Kasi hindi na naman tayo pwede magsabi na, oo, nilason siya or whatever. Kasi ang pamilya dapat ang ang mag-initiate na paimbestigahan. At the fact na ang bilis ng... At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!